Magandang araw mga mag-aaral. Halina at sabay-sabay tayong matuto sa Filipino 5. Ang araling ito ay tungkol sa pang-uring pamilang na palansak at kaantasan ng pang-uring pahambing. Layunin. Nagagamit ang mga pang-uring pamilang, palansak, at kaantasan, pahambing. Ano ang masasabi nyo sa larawang ito? Anong aktibidad ito sa ating paaralan? Sino ay nakaranas ng sumali sa mga larong pampalakasan? Ngayong araw ay may babasahin tayong maikling teksto tungkol sa isang school intramurals. Paligsahan sa paaralan. Nagkaroon ng paligsahan sa pagtakbo sa aming paaralan. Isang pangkat ng mga mag-aaral ang masayang lumahok sa paligsahan. Sa pagtatapos ng laro, mas mabilis tumakbo si Ben kaysa kay Carlo kaya siya ang nanalo. Masaya ang lahat dahil ipinakita nila ang kanilang pagtutulungan at sportsmanship. Tano. Una, sino ang nanalo sa paligsahan sa pagtakbo? Pangalawa, anong salitang ginamit sa teksto ang halimbawa ng pang-uring pamilang na palansak? Pangatlo, aling pangungusap sa teksto ang nagpapakita ng kaantasang pahambing? Ano ang salitang ginamit sa paghahambing? Ang iyong sagot at opinyon ay maaring ibahagi sa klase. Alamin natin. Ano nga ba ang pang-uring pamilang na palansak? Ang pang-uring pamilang na palansak ay nagsasaad ng bilang ng isang pangkat o grupo. Narito ang ilang mga halimbawa. Isang kawan ng ibon, isang hukbo ng sundalo, isang pangkat ng mananayaw, isang kumpol ng ubas at isang buwig ng masarap na saging. Ano naman ang kaantasan ng pang-uri na pahambing? Ginagamit ang kaantasang pahambing upang paghambingin ang dalawang tao, bagay, hayop, o pangyayari. May dalawang uri ang kaantasan ng pang-uring pahambing. Una, pahambing na magkatulad. Ginagamitan ng magkasing, sing, kapwa, at pareho. Halimbawa, magkasing tangkad sina Ana at Mia. Singganda ng rosas ang sampagita. Pangalawa, pahambing na di magkatulad. Ito naman ay ginagamitan ng higit, mas, at di gaano. Halimbawa, mas matangkad si Ben kaysa kay Leo, higit na masipag si Carla kaysa kay Liza. Tandaan, ang pang-uring pamilang, palansak, ay tumutukoy sa bilang ng isang pangkat ng tao, hayop, o bagay. Samantalang ang kaantasang pahambing ay ginagamit upang ihambing ang katangian ng dalawang tao, bagay, hayop, o pangyayari. Gawain. Panuto. Basahin ang bawat pangungusap. Bilugan ang pang-uring pamilang na palansak na ginamit sa pangungusap. Una, isang pangkat ng mga mananayaw ang nagtanghal sa entablado. Pangalawa, dumaan ang isang kawan ng mga ibon sa ibabaw ng paaralan. Pangatlo, nakakita kami ng isang buwig ng saging sa hardin. Pang-apat, isang hukbo ng mga sundalo ang lumahok sa parada. Panglima, binigyan kami ng isang kupol ng ubas bilang merienda. Pangalawang gawain, panuto. Basahin ang bawat pangungusap. Bilugan ang salitang nagpapakita ng kaantasang pahambing. Una, mas matangkad si Leo kaysa kay Ben. Pangalawa, magkasing ganda ang mga bulaklak sa hardin. Pangatlo, higit na mabilis tumakbo si Ana kaysa kay Liza. Pang-apat, singlaki ng bola ang pakwan na kanilang inani. Panglima, di gaano kalakas ang ulan ngayon kumpara kahapon. Pagtataya, panuto. Gamitin ang angkop na pang-uring pamilang na palansak at kaantasan ng pang-uring pahambing sa pagbuo ng bawat pangungusap.
Piliin ang letra ng tamang sagot. Una, isang blank ng isda ang lumalangoy sa dagat. Letter A, bahay. B, paaralan. C, kawan. Pangalawa, isang blank ng sundalo ang dumalo sa parada. Letter A, hukbo. B, buwig. C, basket. Pangatlo, blank matangkad si Ben kaysa kay Carlo. Letter A, pinaka. B, napaka. C, mas. Pang-apat, blank talino sina Ana at Mia. Letter A, magkasing. B, pinaka. C, napaka. Panglima, higit na mabilis ang kuneho blank sa pagong. Letter A, ngunit. B, kaysa. C, at.